Previously on Money Masters. Kabenta ko na isang property na 6 months ko tinabaho. 6 months. Natsambahan ko, natapos ko in 6 months. Okay. Nabenta ko 3 hectares. Prime area yan, ha? 30,000 square meters. 100,000 pesos per square. Tama. Yes, at that time. 100,000 per square meters 30,000 times 30,000 square meters. How 3 much? billion yan. 3 billion I think 3 pesos. billion. Money Masters with Chin Ki Tan. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only, while guests may share insights on financial and business topics. This does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Guys, he's an award-winning writer. Bibigyan ko lang ng perspective. 15 Catholic Mass Media Award, 3 Hall of Famer Fame Awards, Don Carlos Palanca awardee din also. He's an entrepreneur, a cultural advocate, a media moderator, at the same time, a philanthropist. Yung talagang kilala for the World Pandesal Day na kasama siya. Let us welcome, nako, by popular demand, we are back! This time, matututo tayo about lessons, great business, people, on how business have changed in the Philippines and how we can be wise with money. No other than Mr. Wilson Lee Flores! Salamat, Mr. Chin Ki Tan. Yes, good again. I'm your fan, kaya tuwang-tuwa ako to talk to you every time. Oo, thank you very much, Wilson. Yes. Hindi kasi, just to give you a perspective, this is part 2 already. Yung part 1, nabasa ni Wilson yung mga comments. Nagulat ako. Oo. Uy, alam ko sikat ka, Mr. Chin Ki Tan. Kaibigan kita. Alam ko sikat ka. Pero nagulat ako sa dami ng mga nag-message sa akin dahil sa'yo. Natuwa daw sila. Alam mo, may nag-feedback sa akin, isang very high executive ng isang famous company. Never daw siya nanonood ng YouTube 1 oras tuloy-tuloy. Hindi daw siya uminto. Hindi daw siya uminto. Non-stop daw talaga. Hindi nakakatawa ka talaga. Alam mo, hindi siya uminto. Hindi ka rin uminto kasi nakasalita. Hindi kasi, alam mo, si Mr. Chin Ki Tan is one guy I truly, sincerely admire. Hindi lang siya magaling na tao, mabait na tao. Nakakatawa kausap. Yeah, so right now, we're going to go deep dive and then pag-uusapan natin yung history and business leaders specifically in the Philippines. Many successful business people in the Philippines are Filipino-Chinese. Diba? Alam naman natin yan eh. Yes. So, what do you think makes them successful? Ako number 1 ang thinking ko, you are part of a minority. Kung part of a minority ka, dehado ka eh. Disadvantage ka. Parang imagine mo lang, pag Filipino ka sa Europe, Filipino ka sa Amerika, parang minority ka. Hindi ka part of mainstream US society. So, part of the Asian minority ka sa Amerika kung Filipino ka. So, napansin mo mga Pilipino doon, 2-3 trabaho. Mas masipag, mas matyaga. Kasi hindi ka part of the mainstream eh. Parang disadvantage ka. Ganyan ang mga Chinese in the Philippines. Although we are Filipino citizens, ikaw, ako, dito tayo lumaki, nananagalog tayo, or kung taga Cebu ka, Bisaya salita mo. Pero you are still part of a minority. Some people tingin sa'yo, naiiba ka. Parang, ano ba yun? Ano yung cartoon movie na may mga special power? Yung parang X-Men? Parang X-Men. Kahit anong gawin mo, hindi ka totally pareho sa lahat ng tao. So, naiinis. Parang minsan may discomfort ka. Hindi ka, parang outcast yan. Parang outcast ka. Pag ganyan ka, may good and bad. Okay. The bad about it, parang naiinis ka. Tinan mo yung X-Men. Lahat ng mga X-Men naiinis. Ba't ako naiiba? Ba't ako may magic power? Ganyan. So, naiinis ka na parang mahirap ang buhay. Hindi ka normal na, hindi ka tinatrato na parang pareho ka lahat. Ano naman yung good? Ang good niyan, napipilitan kang mas masipag ka. Kailangan mo pakita sa lahat ng tao sa Pilipinas na kasing sipag ka para ma-accept ka ng ibang tao. Para lang ma-accept ka, kailangan doble, triple ang trabaho mo. Tapos isa pa, ang mga Chinese sa Pilipinas, yung minority, karamihan ng ninuno natin, atay, lolo, magulang, pumunta dito dahil sa, sabi ni Jose Marichan sa akin, di ko malimutan, yun, famous na singer, ang tatay niya, immigrant from China. Okay. Tapos sabi niya, Wilson, alam mo ba, ang mga magulang natin, mga ninuno natin, ang unang OFW ng Asia. Yes, OCW. Hindi maintindihan naman ibang tao, ba't may mga Chinese sa Pilipinas, sa Singapore, sa Malaysia, tayo ang unang OFW ng Asia. Para maintindihan ng tao. Ngayon, yung nakikita natin mga OFW sa Saudi Arabia, sa Israel, kahit na sa Syria, may gera, may Pilipino pa doon. Ganyan ng mga ninuno natin kasi sa kasaysayan ng China,
parating in-invade ng China, ng Japan, ng British, ng Portugal, ng France, ng Germany. So inaapi-api, magulo economy. Yung masa, yung mga ordinaryong tao, mga ninuno natin, hindi tayo elite. Kung elite tayo, kung part tayo ng mga landlord, mga dynasty ng China, Okay kung lang yun. mga elite tayo, hindi tayo aalis. Kasi kahit na magulo ang lipunan, kahit sa Pilipinas, kahit na magulo ang lipunan, kahit na may gera, may away politika, pag elite ka, may jet ka, may palasyo, hindi ka aalis. Oh. Pero pag ordinaryong tao ka, Oo. magtatrabaho ka na sa Saudi, sa Amerika, yun ang advantage ng Chinese in the Philippines and Malaysia, Singapore. You are part of a minority na naggaling sa hirap, sanay ka sa hirap, hindi ka takot sa hirap. So, nasa attitude mo na yun na life is not easy. Yeah. Totoo bang ano? Magiging masipag ka. Totoo bang, Wilson, na karamihan na mga nag-umpisa, they sell bote, dyaryo, garapa, tapos nagtutulak ng kariton when they started? Yan mga 1960s, 70s, 50s. Pero mas maaga, mas mahirap pa. Lahat ng mga naging tycoon na Filipino-Chinese tycoons, karamihan sa kanila or tatay nila or lolo nila, puro nanggaling sa zero or negative. So, wala akong nakitang magaling na tycoon na pinanganak with a silver spoon. Doon ako hanga sa kanila. I could name several of the names ng mga tao. Can you please be Yes. specific? Bawat sa kanila galing sa hirap. Si Mr. Lucio Tan. Okay. Alam mo, hindi ko makalimutan ang kwento niya sa akin. Alam mo, I was very privileged to ngayon, hindi na siya masyado lumalabas. Retirado na siya, retired na siya. Pero noon, pag nag-i-invite siya mag-dinner, 6 hours kami nagkukwentuhan over dinner. Talaga? Grabe siya magkwento. Ang galing niya magkwento. Tapos, ang pinakagusto ko sa kwento niya, hindi yun mayaman siya. No? Hindi. Kasi nakita mo sa buhay niya, simple lang ang buhay niya. Simple ang damit niya, simple ang pagkain niya, simple ang lifestyle niya. Kasi galing siya sa hirap. Kunikwento niya sa akin, hindi ko makalimutan, na nung high school siya, nag-aaral siya. Elementary hanggang high school, parati siyang kailangan humingi ng tuition fee sa kamag-anak niya may kaya konti. Wow. Yung uncle niya may kaya, kailangan niya parating humingi ng tuition fee every year sa kanya. Nung high school na siya, konting magdibibinata na siya, nahiya na siya konti, na parang ang mga Chinese mahiyain humingi ng pera. So kahit kamag-anak, nahiya siya, sabi niya, imbis na hingi ako ng tuition fee, sabihin na lang niya indirectly na mag-working student. Pero hindi niya totoong plano mag-working student. Sinabi lang niya, actually, grand uncle niya, pinsan ng lolo niya. Sabi niya, uy, Jack Kong, pwede ba, yun ang grand uncle na, pwede ba ako working student sa tingin niyo? Pero ang totoong pakay niya, ang totoong purpose niya, hindi totoong mag-working student. Gusto lang niya humingi ng tuition fee, pangbayad sa matrikula, sa eskwelahan. Okay. Pero nahiya siya sabihin directly, kaya tao minsan say to the point na lang. Sabi ng kamag-anak niya, ang bait mong bata ka. Sige, daling kita sa isang kakilala ko, doon ka magtrabaho. Okay. So dinala siya sa Bataan Cigar and Cigarette Factory. Okay. Ang address niya, naalala ko pa, research ko pa na saan yun. Nasa Roosevelt Avenue siya, Quezon City. Ngayon wala na, nabenta na sa ibang tao yung property, wala na. Pero doon yun. Sikat daw noon yun, 1950s, 1960s. Bataan Cigar and Cigarette Factory. Pinakilala siya sa isang Mr. Soli, kuyang pangalan, presidente ng kumpanya, na married to the grand auntie ni Lucio Tan. Sabi niya, itong kamag-anak ko, bata na to, gusto mag-working student, pasok natin sa pabrika mo. Tapos ito si Mr. So, ang sabi kay Lucio Tan na bata, sige, dito ka magtrabaho, Monday to whatever day, ganyan. Ang sweldo mo, 50 pesos per month. Nalala? Wow! Sabi niya sa akin, hindi niya makalimutan daw, ang sweldo niya, 50 pesos per month. Tapos, ang sabi pa ni Mr. So, yung boss niya, sinabi kay Lucio Tan, uy, itong sweldo mo, 50 pesos per month, hindi to buo ha. Part lang to ng sweldo mo. The rest of that sweldo mo, bibigay ko sa tatay mo na empleyado din niya, na nag-work din sa pabrika na yon. Kasi sabi niya kay Lucio Tan, para hindi mo ubusin yung sweldo mo. Yun, kanyari, siguro, hindi ko alam kung 80 pesos or 100 pesos per month. Basta binigay lang sa kanya 50 pesos per month. Tapos, hindi ko makalimutan ang sabi ni Lucio Tan sa akin na ngayon, chairman ng Philippine Airlines, Philippine National Bank, Asia Brewery, Tanduay Distillery, Philip Morris, Fortune Tobacco, etc. etc.
sabi sa akin ni Lucio, Son, alam mo si Mr. Son, di niya alam akala niya uubusin ko ang sweldo ko. Yung 50 pesos binibigay sa kanya daw every month. Okay. May natitira every month, di niya nauubos yun. Tapos sabi niya sa akin, yun, sa hirap niya, hindi siya nakatapos ng school. Imagine mo, working student siya hanggang kolehiyo, chemical engineering sa Far Eastern University at EU. Sabi niya sa akin, daytime nagtatrabaho siya, gabi kailangan siya mag-aral. Gabi lang siya pwede mag-aral kasi working student, pati linggo nag-aaral siya. Lahat ng kaklase niya, may grupo sila na puro mahihirap na Chinese. Lahat sila magkakaibigan. Lahat sila working student, siya lang di nakatapos. Lahat ng classmate na natapos, siya hindi natapos. Kasi siguro pressure ng trabaho. Si Mr. Henry C. ng SM, siya yung founder ng Shoemart, SM, BDO, Banco de Oro, ngayon BDO ang tawag. Siya na yung may-ari ng China Bank. Na-interview mo rin siya? Oo, kakwentuhan ko siya. Several times, hindi lang one time. One of the most impressive business leaders sa Pilipinas, remarkable person siya, na hindi lang siya mahirap, hindi din siya nakapagtapos ng pag-aaral. Not because ayaw niya mag-aral. Dahil, alam mo, swerte tayo Most people na may chance mag-aral, whether anong course yan. Kasi siya, 2 years lang siya natapos ng college. Hindi siya nakatapos. Drop out siya. Pero sinulatan niya ako nung nasulat ko sa column ko sa Philippine Star na, uy, si Mr. Henry C. magaling na tao kahit na drop out siya. Sinulatan niya ako. Tinext niya ako. Sabi niya, uy, Wilson, di ako drop out. Meron akong certificate naman. Doon sa college yata ng FEU, pag 2 years ka, may tinatawag na certificate something. Nakatapos naman siya ng 2 years. May isang special ano yun. Kailangan din siya magtrabaho. Pero ang hindi ko makalimutan sa kanya, sabi niya sa akin, 12 years old siya nung pumunta siya sa Pilipinas. And hindi ko makalimutan, one time na i-feature si Mr. Henry C. sa cover story ng Time Magazine as one of the best business leaders sa Asia. Tapos dun sa Time Magazine cover, may editorial sa loob, nakalagay, sabi ng editor, na nung dumating daw si Mr. C sa Manila at age 12, nung first time daw niya nakita tatay niya, iyak daw siya ng iyak. Bakit? Yan ang tanong ko, magaling talaga to si Chinky. May sixth sense si Chinky Tan. Nung na-meet ko siya, sabi ko, Mr. C, I want to ask you one question. Ano yan? Sinabi ng Time Magazine editor dun sa cover story mo, sinulat niya dun sa editorial na pagdating mo sa Pilipinas, unang beses mo nakita tatay mo, iyak ka ng iyak. Dapat masaya ka, di ba? Kasi ilang taon mo hindi nakikita tatay mo, nasa Manila siya, nagnenegosyo. 2 sari-sari store, simple lang, sa Quiapo, Manila. Ba't ka umiyak imbes na masaya ka? Alam mo, sabi, hindi ko makalimutan, sabi ni Henry C. Alam mo, Wilson, nung nakita ko tatay ko, nakita ko buhay niya, nakita ko gaano kalaki sari-sari store niya sa Quiapo, tapos nakita niya yung buhay ng sari-sari store owner. Hindi na natin maalala siguro, gaano kahirap. Siguro ang sari-sari store owner, hindi ka pa tulog pa mga tao, nagbubukas ka na ng tindahan. Tulog na mga tao, saka ka magsasara ng tindahan. Yung mahirap ang trabaho, napaiyak daw siya. Wow. Napaiyak daw siya sa nakita niya yung, sa hirap, no? Sa hirap ng buhay ng tatay niya, yung struggle. Tapos, sabi ko, Mr. C, may tanong ako, curious ako Hindi ba ang idea natin ng mga traditional Chinese na tindahan nung unang panahon sa Maynila, o kahit sa probinsya, mga tindahan ng mga Chinese, usually, di ba, may tindahan ka sa first floor ng bahay. Tapos may hagdanan. Pag akyat mo ng second floor, doon ng bahay. Doon ng mga bedroom, doon ng tirahan ng pamilya. Ganyan ba ang setup ng sari-sari store ng tatay mo sa Quiapo? Ano sabi? Alam mo, sabi niya, hindi kami ganyan ka-okay. Pati second floor, wala kami. Tinanong ko sa kanya, sabi ko, Mr. C, kung wala kang bedroom, saan kayo natutulog? Kung tindahan mo, yun lang. Yun na tirahan nyo. Doon lang sa table. Pag sinira tindahan, doon kami sa table natutulog. Yun ang kama namin. Wow. Tapos sabi ko, ilang gano'ng kalaki yun? Siguro mga 12 square meters siguro. Or wala pang 20 square meters ang lugar niya. Tapos, imagine ngayon siguro million square meters ang pag-aari niya all over. Siya, I think, is the largest real estate owner in the Philippines. Kasi ang SM Mall is undisputed number 1 in the Philippines. Possibly number 1 sa buong Southeast Asia, and then developer SMDC, SM Development Corporation, number 1 developer. Believe ako sa kanya. Sabi pa niya sa akin, ito, hindi ko makalimutan. Siyempre, galing sa China siya, hindi masyado magaling pa sa English. Kailangan marunong ka mag-English sa Pilipinas, saka mag-Tagalog. Nag-aral pa siya ng grade 1, 12 years old. Sabi niya, Wilson, hiyang-hiya ako.
Kasi malaking tao na ako, 12 years old, matangkad ka na, malaki-laki ka na. Tapos, ang kaklase niya, mga grade 1. Oh. Sa isang Chinese school sa Quiapo, maliliit siya. Ano siya? Nahihiya siya, pero nag-aral pa rin siya, masipag siya. So, nag-jump siya ng grades kasi masipag siya. Tapos, one thing na hindi ko makalimutan sa kanya, sabi niya na kailangan masipag talaga. Walang shortcut sa buhay. Kasi maraming tao, sabi ni Goko Wengay, walang tsamba, walang shortcut. Basta ang route to success, hindi pwede may shortcut. Kailangan pag-aralan yan. Magtrabaho, magtiyaga. Yun ang ano niya. Yeah. Sobrang siyang masipag. I'm sure may syempre owning so many business, may mga challenges din na pinagdaanan si Henry C. Ano yung challenges na dinaanan? Ito. Alam mo, ang isang challenge niya na pinagdaanan niya nung bata pa siya, nung hindi pa siya masyadong nag-uumpisa magnegosyo, sa tatay pa niya, ang tatay niya masipag, magaling magnegosyo. Nung una, isang sari-sari store. Naging 2 sari-sari store. Tapos tinamaan tayo ng gera. Inatake ng Japan ang Pilipinas. Out of 13 million people sa Pilipinas, 1 million namatay. Wow! Nawasak buong Manila, buong Pilipinas, talagang gera na grabe talaga. Pero karamihan sa atin nakakalimutan ng history. Ang nangyari daw sa tatay ni Henry C., na wipe out sa negosyo. Dahil sa gulo ng economy, gulo ng gera, yun isang tindahan niya na sunog, wipe out. Tapos yun isa, doon sa gulo ng gera na loot, na wala. Basta naubos yung 2 pinaghirapan niya na sari-sari store. Hindi overnight yun na pinaghirapan niya, ilang taon, na wipe out sa sobrang depressed daw. Umuwi na lang daw sa Fujian, China, yung tatay, na depressed. So si Henry C. nag-start na naman from scratch. Yun, mahirap yun. Narinig ko pa, nung kabataan siya, may kasosyo pa siya sa negosyo, nung unang tindahan niya, na nakipag-away daw sa kanya. Narinig ko, nung nakipag-away sa kanya, nakipaghiwalay siya, nakipag-break pa sa negosyo, nag-start na naman ulit. Napakagaling na tao yan. Matyaga, masipag, saka very humble. Alam mo, pagkakwentuhan ko siya noon, after 5, 6 o'clock, nagtatabaho pa. Iniimbitan niya ako mapunta sa office niya, mga 5 or 6. Pagpunta ko doon, nagsasorry pa. Sorry Wilson hindi pa tapos ang trabaho ko. 5:30 na, hindi pa tapos, may ginagawa-gawa pa. Sasabi niya, tingin mo hanggang ngayon nagtatrabaho pa ako. Napaka-simpleng tao. One thing pa hindi ko makalimutan kay Mr. Henry C. Hindi ko talaga makalimutan. Nasa high school pa, college ako noon. Akala niya palate, pag nakikita niya ako sa later, after many years na, pag may mga reception o party, pag nakikita niya ako, sasabihin niya sa mga tao, yan si Wilson, high school pa, kilala ko na yan. Hindi high school ako nung college, pero mukhang high school student. Mukhang high school student. Tapos ito nakakatawa. Hindi ko makalimutan, pag nasa college ako noon, nakamaong lang ako, t-shirt, saka rubber shoes. Rubber shoes na simple lang. Pero hindi ko makalimutan, first time ko siya nakita, alam mo, tingin ng tingin sa sapatos ko. Bakit? Yung pala negosyo niya. Kaya lahat ng tao, kahit sino kausap niya, tinititigan yung sapatos, anong klase yan, anong size. Parang nagma-market study. Ang utak niya parating umaandar. Siyang nag-umpisa sa sapatos Doon siya yumaman Kaya nga SM, Shoe Mart, tindahan ng sapatos. Alam mo, nung una ko siya na-meet, titig ng titig, stare ng stare sa paa ko na pangit na rubber shoes. Murang rubber shoes lang. Parang x-ray vision. Parang feeling ko, ini-x-ray yung sapatos. Nakakatawa. Kasi negosyo niya yun. Sine-check out niya. Ano pa binibili ng mga tao? Anong sinusuot? Napakagaling na tao. One thing I learned from him humility. Gusto niya, number 1, sobrang sipag. Isa pang hinahangaan ko na businessman, si the late John Gokongwei Jr. Sobrang talino. Ito kaya minimension ko itong mga names na to, every one of them may dinaan ng hirap. Na-realize ko, Chinky, gusto ko tatanungin kasi marami kang alam, marami kang namimita tao. Dahil sa mga na-interview ko at napag-aralan ko na mga tycoon, na-realize ko, parang kung hindi ka dumaan sa hirap, mahirap maging great. Totoo. Feeling ko lang parang adversity o yung sobrang kahirapan is part of the ingredient na to make you great person. Wow. Parang feeling ko lang na hindi yan sagabal sa tagumpay. Hindi yan obstacle to success. Actually, kung may dinaanan ka hirap, whether emotional hardship, whether financial hardship, whether whatever hardship,
o physical hardship, that is your incentive, that is your, yun parang gasolina mo Fire, yeah. para pang pagaling sa'yo. Pero ito lang, I'm sure, di ba, yung pinag-usapan hirap, lahat naman dumadaan sa hirap, marami. Pero hindi lahat umaahon, di ba? Ano nga, paano? Ano yung difference? What do you think is the difference? Sa tingin ko, yun mga dumadaan sa hirap pero never nag-give up. Doon ka nag-iiba. Kasi maraming tao sa mundo hirap eh. 70% yata ng tao sa lipunan natin mahirap. Sa mundo, maybe 70%, 80%. Hindi naman lahat magiging mayaman. Pero yung mga dumaan sa hirap na hindi mako-conquer ba? As long as mayroon kang hininga sa katawan mo, hindi ka dapat mag-give up. Never give up. Tapos, always positive outlook. Lahat ng nangyari sa'yo masama, isipin mo may kabutihan darating dyan. Lahat ng failure mo is a lesson in life. Isa pang hindi ko makalimutan na kwento, si Mr. John Gokongwei Jr. Ang buhay niya, very exciting. Hindi siya yung typical na rags to riches. Ang typical na rags to riches, mahirap ka, nagtiyaga, nasipag, ipon ka, nag-aral ka, tapos naging mayaman, rags to riches. Sa kanya, riches to rags to riches. Very unique. Pinanganak siya, napakayaman na pamilya, biglang bumagsak, naging mahirap, tapos yumaman. Yun ang pinakamahirap. Hindi, sino yung nagpayaman ulit? Si John Gokongwei Jr. kasi, 4th generation na siya sa Pilipinas na mayaman. Ang unang henerasyon, yung great-grandfather niya, yun ang unang naghirap galing sa China. Ang pangalan niya Pedro Gotiauco. From Fujian province, pumunta sa Cebu, nagtrabaho, nagtiyaga, masipag, naging mayaman. Naging pinakamayaman na tao sa isa sa one of the wealthiest sa Cebu. Tapos, unfortunately, ito isang lesson for everyone. Wow. Huwag mo i-spoil ang anak ninyo. Hindi kailangan mayaman para mag-spoil eh. Kahit na mahirap ka, pwede mo i-spoil ang anak mo kahit na mahirap yung pamilya mo. Huwag mong, ano sa Tagalog ng spoil? Basta, huwag mo i-spoil yung tao. Laki sa layaw. Huwag mo palaki sa layaw ang anak mo, apo mo, parang death sentence binigay mo dun sa batang yan. Yeah. So, si John Gokongwei, yung great-grandfather niya, sobrang mayaman. Second generation, lolo ni Gokongwei, spoiled na anak. Hindi nagtrabaho. Sabi niya, hindi nagtrabaho, anak mayaman. So, parang happy-go-lucky, walang masyadong nangyari sa buhay, pero hindi maubos pa rin ng pera. Tapos, third generation, tatay na ni Gokongwei, si John Gokongwei Sr. Yun, okay lang. Hindi naman masamang tao, nag-aral ng maayos, may minanang mga kayamanan, saka malaking bahay. Pero nakaproblema, nakasakit, namatay. Tapos, nag-bankrupt. Oo, 13 years old lang si Gokongwei, 12 o 13 years old. Namatay tatay, na-bankrupt ang mga negosyo, na foreclosed ng bangko. Wow. Naremata ng bangko, hindi lang negosyo, pati bahay nila. May malaki siyang bahay. Ang kwento pa ni Gokongwei sa akin na very touching. Na mayaman siya, ang negosyo ng tatay niya, mga sinehan sa Cebu. Kung may sinehan ka noon, yaman mo. Hindi pa uso mga internet movies, Netflix na yan. Alam mo, kung may sinehan ka, siga ka sa mga kaklase mo. Siya daw pinaka-popular na estudyante sa eskwelahan. Kasi makikinood ng sine yung mga kaklase niya. Libre lahat. So he was the most popular. Nung namatay tatay niya, nawala yung negosyo, pati bahay nila na foreclosed, wala lahat, wala na siyang kaibigan daw. Sabi niya, so ang human nature yan, lalo ng pagbata. Yeah. Walang Sige, let's talk about yung yung sinabi mo, very revealing to, no? Based on the story, it's the first generation that makes the million. The second generation inherits the million. Yes. And the third generation loses the million. Oo nga. Yun yung nangyari. Maraming ganyan. Oo. Yan, sinabi mong yan is an old Chinese proverb. Pu, bo, ke, sa, tai. Ano yan, sa Hokkien yan. Sa Mandarin, iba yan tayo. Fu meo santay. Ang galing mo Fu meo santay. Ibig sabihin, great fortunes have not third generation daw. Hindi lahat pero statistically, everywhere in all cultures, whether America, Europe, Pilipinas, or China, or anywhere, maraming pamilya, walang third generation, great wealth. Kaya challenge yan sa lahat ng pamilya. Hindi ka kailangan maging mayaman
para spoil ang future ng anak mo. Wag na wag spoil ang mga anak. Alam mo, Wilson, alam mo, as I'm Oo. listening to you, you are a walking Google and walking Hindi, it's so rich kasi itong mga taong ito, hindi mo na makakausap itong mga to. Ay, oo nga. Di ba? Oo nga. Pero right now, because of your, yun nga, journalism, di ba, Oo. nakausap mo sila, Oo nga. and we are really so appreciative na sinishare mo sa amin. And then lalo na yun nga, yung sinabi mo kanina, yung hard times make strong men. Easy times make weak people. Easy times makes naman weak people. Persons. Weak persons. Grabe. I think, totoo yan. That's the worst thing you can do for children. Bigyan mo ng, hindi kailangan mayaman to spoil. Oo. Kahit na mahirap pa, pwede mo spoil. Totoo. Lalo na kasi yung pag nanggaling ka sa hirap, which we personally experience. Many people fear. Oo. Ang ginagawa, alam mo, may kwento ko, ibang mga naging mayaman na, sabi, ayaw ko dumaan ng children ko sa ganyan. Oo. Tapos lahat ng gusto bibigay. Ano nangyari? Magre-repeat ang hardship. Magiging worse ang life ng bata. Kasi dapat bigyan mo ng konting kahirapan. Huwag kang matakot sa hirap. Yung hirap makes you stronger. Grabe. Makes you a Superman, like yung mga parang hardship makes you Hindi, may balita ako Yes. Pero ito lang ito yung dating, he's one of the Taipan right now. Yes. Pero yun nga, nung nawala siya ng pera, di ba? Alam mo, we have a Chinese saying here. Lang ya hiansit. Yun. Sabi ni Coco nung bata pa siya. Ano? Siya pinaka-popular student. After na bankrupt siya, wala na siya kaibigan. Ang ibig sabihin ng lang ya hiansit, ang mga tao... Realistic. Oo, very realist, very practical. Hiansit. Alam mo, may isang Chinese proverb pa na pag sikat ka, pag may namatayan sa pamilya mo, so many people would go to your wake daw. Yung wake ng nanay, ng lola. Sobrang daming tao, sira na yung tiles. Sa sobrang daming tao, masisira na yung tiles. At daming bisita. Nagko-condolence. Pero pag wala kang pera. wala kang pera, wala kang makuha kahit a pallbearer daw. Na Tagabuhat. Tagabuhat, kahit isang wala ka daw. Yun, May balita rin ako. Oo. Nung isang billionaire na hindi natin papangalanan na bankrupt, 'di ba? Ano nangyari? 'Di ba humiram siya ng pera sa kamag-anak? May narinig ako nung bata siya, nung pamilya niya mangungutang daw sa kamag-anak. Yung magulang niya hindi na pinautang ng pera na kailangan, pati payong. Kasi umuulan. Hindi pinahiram. Pati payong din nagpahiram. Yun ang parang kwento na sa sobrang hirap nila, hindi na pinautangan, hindi nag-lend ng money, pati umbrella hindi pinahiram. Wow. Parang na-hurt daw yung tao na yon. Anyway, kasi alam mo, Wilson, maraming dumaan sa hirap bago gumaling. Hindi lang yun. Hindi lang dumaan sa hirap. Yung I'm sure ikaw mismo. Yes. Naalala mo, were there moments in your life na ikaw mismo Ako mismo kasi tatay ko namatay, 7 years old ako. Oo nga, na lumapit kayo sa kamag-anak tapos na-experience mo rin gano'n. Bata pa ako, wala akong idea, pero I'm sure kasi nanay ko teacher. Talagang mahirap ang life. Kaya I admire these people. Kasi number one, ang tatay ko galing sa mayaman na pamilya, namatay siya when I was 7. Sister ko, 6 years old, hindi pa magsi-6. Kaya hangaw ko kay Mr. Gokong Wei. Mayaman, tapos nawala. Ganyan kami. Tatay ko, mayaman na pamilya. Lolo ko, great-grandfather, mayaman. Pero tatay ko namatay, 7 years old lang kami. Tapos, kasi ang tatay ko may isang first wife before, namatay, then remarried nanay ko. So, complicated ang family structure namin. So, nung namatay siya, nagsara yung negosyo, wala na. Nanay ko naman teacher. Ang teacher naman, unfortunately sa lipunan natin sa Pilipinas, hindi natin pinapayaman mga guro and teachers. Kung teachers ka, hindi ka mayaman. So nanay ko naging teacher ulit. Noon teacher siya before getting married, naging teacher ulit. So alam ko ang life nung naging wala yung mayaman. Kaya nung kinikwento ni John Gokong Wei sa akin, I empathize with him so much. Kasi mayaman na pamilya, tapos nawala. Mahirap yun. Mahirap. Alam mo gano'ng kahirap? Noon ng tatay ko, ang negosyo niya, sawmill. Sawmill, malaking bahay. 7,000 square meters sa Manila. Wow! Ang negosyo niya, sawmill. Akala ko malaki yun. Pero actually, mas malaki pala pinanggalingan niya, 5 hectares. Wow! Pero nag-aaway yung pamilya niya. Yung tatay ko noon, nasipa sa negosyo. So napunta sa mas maliit na negosyo pala.
Pero pag bata ka, wala kang idea. Akala ko mayaman kami. Pero at that time, nagsa-struggle pala tatay ko. May kaaway siya ng kamag-anak siya. Tapos, yung negosyo ng tatay ko, sawmill. So, may idea ko, marami siyang empleyado. Tapos, maraming truck, maraming kotse, maraming aso. Tapos, nung biglang namatay siya, nagsara yung negosyo, nawala lahat. Pumunta na kami sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Rented apartment na maliit. Hindi ko makalimutan ng bata ako, kahit na 7 years old ako. Yung mga furniture, kailangan i-dismantle. Bakit? Kasi, di ba, yung mga furniture, yung dining table, malaki. Rectangle na mahaba. Kailangan alisin yung mga tornilyo, whatever. Tapos, ipapasok, hindi makasya sa yung mga table and kama. Hindi makasya sa pintuan ng apartment. Hindi ko makalimutan, kailangan i-dismantle. Tapos, linagay doon sa second floor ng apartment. Di ba, sa apartment, sa first floor may CR. Sa second floor may CR, di ba? Doon sa palit na hallway papunta sa CR ng second floor, doon nakatambak lahat ng furniture for decades. Hindi namin magamit yung pangalawang CR kasi nakatambak doon. Nakatambak yung mga... Oo, nakaharang. Oo, hindi ko makalimutan yun. Tapos yung mga table, ang lalaki, hindi makasya. Wag na sana yun eh. Hindi makasya. Ang hirap. So, na-imagine ko si John Go kung may ganyan ng life and all. Yeah. Ano yung mga suot ng mga bilyonaryo from watch? Oo. Ano yung suot nila? Naalala ko, si Mr. Lucio Tan, napapansin ko sa kanya, simpleng barong lang siya. Okay. Simpleng barong lang. Minsan nga napansin ko sa barong niya, sa loob, yung t-shirt parang may brand name ng sigarilyo pa. Hope or something. Nakakatawa, parang siya. Tapos, ang hindi ko makalimutan kay Lucio Tan, yung medyas niya at saka sapatos niya, parang nasa grade school, sa eskwelahan namin, puti ang medyas. Napansin na simpleng-simple. Tapos, ang napansin ko sa kanya, kahit mayaman siya, ang kotse niya, parang second hand. Huh? Parang luma na. Talaga? Parang luma na Mercedes-Benz. Talagang luma. Pero may helicopter siya. Siya yung the only tycoon na alam ko sa Pilipinas na everyday sinasakay helicopter. So, ang utak niya, kahit na simple, efficient. Yung oras. Kasi, hindi ko makalimutan, first time sa buong buhay ko, and maybe the only time pala, the only time na sumakay ako ng helicopter in Metro Manila, nung tinawagan niya ako one time, Wilson, halika, kain tayo dito sa office ko. Sabi ko, sir, imposible, hindi ako makapunta dyan sa'yo. Quezon City pa ako. Makati ka, mahirap yan, traffic. Mamaya na ako makakapunta dyan. Huwag kang mag-alala, Quezon City ka, pasundo kita ng helicopter. Sabi niya. Sabi ko, walang bira. Sabi ko, sir, wala akong helipad. Siyempre, yung lugar namin, walang, punta ka sa bahay ko sa blank address. May helipad ako doon sa Quezon City. Tapos pumunta ako doon, sinundo ako. Mula bahay niya, nag-helicopter ako papunta sa Makati office. Ilang minutes? Wala pang 10 minutes yata. Nakakabilib. At nung nakarating ako sa office niya, sabi ko, alam mo Mr. Tan, alam ko simpleng tao ka, pero believe ako sa efficiency mo. Yun, kahit saan nga pupunta, 5 minutes, 10 minutes, kahit saan wala kang traffic. Pero ang hindi ko makalimutan, sinabi niya, kinoment niya, Wilson, very dangerous. Ang ano? Dangerous, araw-araw nag-helicopter. Sabi niya, kasi may mga tao na nahulog, namatay sa helicopter. Pero siya so far, very strong pa rin siya. Hindi, si Henry C. N. Gokongwei naman, yung watches, kung may napansin ka daw. Very simple ang life. Walang luxury si Gokongwei, hindi ko makalimutan. Walang ka-luxury. Walang wasted Parang sa kanila kasi, and for most people, sabi din mga tao, kuripot tawa ko. Hindi naman kuripot. Kasi ibang tao nag-work, hindi dahil sa pera. They do it because they love what they're doing. Tama. They do it, tapos for some of these tycoons, yun pera is parang scorecard. Totoo. Parang report card mo sa eskwela. Pag nag-aaral ka, di ba may report card ka, 90 ka, 95 ka. Yun pera sa kanila, parang report card na ng first grading period ko. 95 ako, next, 98 na ako. Ganyan lang yan. Karamihan sa kanila, hindi nagpapayaman o naging mayaman because of pera. Because they just want to do excellent work. They want to create jobs. They want to create industry. Excited lang sila magtrabaho. Kaya nga, di ba, I can still remember from our first interview when I think one of the billionaires talked to you and said he was 80 years old already. Yes, gusto pa niya magtrabaho. Ayaw mag-retire. Sino yun? Si John Gokongwei Jr. Oo, grabe. Tapos minention niya mga names ng mga idolo niya. Sino? Na hindi nagre-retire. Lee Kuan Yew.
Oh. Hanggang 90 plus years old, nagtatrabaho non-stop. Si Washington Sisip, founder siya ng SGB Group, pinakamalaking accounting firm sa buong Asia. Hindi sa Pilipinas lang yung mga empleyado ni Washington Sisip, Cesar Virata, Jaime Laya, Roberto Ongpin, mga leaders ng Philippine economy yan. Hanggang 90 plus nagtatrabaho, namatay siya sa aeroplano on the way to a business meeting. Oh. Hindi siya namatay na nasa ospital. Wow. Talagang hindi naman ibig sabihin sa what I mean naman na hindi mag-retire, hindi naman ibig sabihin full-time 9 to 5 work ka. Kailangan busy ka lang, marating may ginagawa. Huwag ka totally mag-retire sa buhay. Yeah, ang nakikita ko kasi, it's not because you need to work eh. It's because You you love want- doing something. You want to contribute to society, to your family. Parang nagbabasketball ka. Yung nagbabasketball ka, masaya ka. Kahit na hindi ka bayaran, hindi mga totoo. basketball player, tuwang-tuwa gawin. Oo. Yan ang ginagawa ng mga negosyante. Yeah. So, Karamihan yeah. So, may balita ko kung totoo to. I don't Yes, know, ikaw yes. lang makakapag-confirm. Yes, Inky. Meron daw isang bilyonaryo na dati, pangarap niya magkaroon ng Rolex watch. Tapos, ang ginawa, since he cannot afford one, he bought a fake Rolex watch. And then, ang nangyari, when he can afford already to buy a Rolex watch, hindi na siya bumili kasi he can buy 1,000 Rolex watches. Pero, every time, pag may mga social event, he always wears his fake Rolex watch Talaga. to remind him how he started. Ang galing ng story. Hindi ko alam yan. Galing Oo, may isang billionaire daw. Pero may kwento naman ako sa'yo about Rolex watch. Nakakatawa. Hindi ko makalimutan. First time ako na-invite to go abroad dahil sa pagsusulat ko. Habi ko magsulat. Mga writers ito. Isang group of writers. Si Mr. Alejandro Roses, the National Artist for History, naging Education Secretary noon ni Gloria Arroyo. Noong 1990s, inimbita ako. College student pa ako noon. Inimbita ako to a trip, foreign trip. Mga writers lahat Si Alejandro Roses, Anding Roses ang nickname niya. Fake ang watch niya, fake Rolex. Tapos may kasama kaming napakagaling na writer, si Bienvenido Santos, novelist. Sa kanya, totoong Rolex. Pinaghirapan niya, pinag-ipunan niya. Everywhere saan kami lumalabas, sabi ng mga tao kay Mr. Santos, fake yan, fake. Wow, naman, inis na inis siya. Totoo sa kanya, sinasabi fake sa kanya. Tapos si Alejandro Roses, na fake ang suot niya. Mayaman yun eh. Totoo daw yun. Unfair talaga ang buhay. Alam mo, unfair ang buhay. Nakakatawa, di ko makalimutan si Alejandro Anding Roses. Napakagaling na writer. Okay. So, if you would have lunch right now, syempre, I'm sure Yes. marami ka na meet. Yes. Kung may isang business leader pa, Philippines or abroad, na gusto mong makausap, sino yun? Na hindi mo pa nakakausap. Hindi ko pa nakausap. Gusto ko, nakakatawang tao si Elon Musk. Interesting. Number one, Elon Musk. Number two, Li Ka-shing ng Hong Kong. Wow, yeah. Si Li Ka-shing ng Hong Kong, ito may kwento ko sa'yo. Galing kay Manny Pangilinan. Okay. Si Manny Pangilinan na boss ng Smart, ng boss ng PLDT, boss ng Meralco, boss ng Metro Pacific, boss TV5. ng TV5, may-ari ng Philippine Star, ng Business World. Ano pa hindi pag-aari niya? Mga Dami hospitals. niya. Lahat ng hospital. Makati Medical, Cardinal Santos, Delgado Hospital. Lahat binili niya, pati De Los Santos Hospital. Ano nang bibili niya bahay? May natanong lang. Si Manny Pangilinan, magaling siya. Sabi niya sa akin, na-influensya siya, masipag na siya, pero nung nasa Hong Kong siya, yung mga tao doon masisipag. Oo, grabe. Sobrang masipag yung Chinese culture ng Hong Kong. Na-influensya siya, naging masipag din siya. So, everyday nagtatabaho daw siya. Masipag, di ba? Akala niya masipag na siya. One time daw, may nakalimutan siyang mga gamit sa office niya, sa building nila. Nagre-rent yung office siya doon. Nagulat siya. On a Sunday daw, nakita niya dumadaan doon yung richest man in Asia. Si Li Ka-shing. Si Li Ka-shing. Pumapasok sa office, tinanong niya sa gwardiya, si Mr. Li Ka-shing ay naiwan din ba sa opisina niya? Bakit? Sabado ba ng hapon or linggo or something? Basta nasa office. Nagtatapaho pa. Nagulat siya, sabi niya, akala niya masipag na siya. Mas masipag ba daw sa kanya yan?
Wow. Si Mr. Li Ka-shing na galing sa hirap din. 12 years old, namatay tatay niya, nagbebenta ng plastic flower daw. Naging wealthiest man in Asia at one time. Ang tawag sa kanya sa Hong Kong, Superman. Hindi lang siya masipag, magaling magnegosyo. Katulad siya ng maraming Filipino-Chinese businessmen sa Pilipinas, charitable. Yun ang one thing na natuto sa kanila, nakita ko sa kanila. Si Li Ka-shing, grabe mag-donate sa charity. Simple ang buhay. Oo. Si Li Ka-shing, ang watch niya, hanggang ngayon daw, citizen na simple lang. Wow. Si Li Ka-shing. So, Wilson, Yes. maraming mga kabataan, I'm sure, nanonood dito ngayon, no? Yes. Ano yung pwede mo ma-advise sa mga taong young people who wants to start in life? Ako ang suggestion ko sa lahat ng kabataan, number 1, Want more? Stay tuned for part 3. ang tao, hindi kailangan malaki ang income para makapag-save. Ibang tao, ang wrong impression, pag marami kang income, saka ka lang mag-save. Kung wala kang income, huwag ka mag-save. And most people in the world, siguro 90%, including me and you, we had to force ourselves to save. Kung maganda reputation mo, yung tinatawag na sinyong, kung maganda yan, yan ang intangible capital mo. Kahit na wala kang kapital, pwede ka yumaman. Mark your calendar. April 5th, 8 p.m.